Caught Between Two Gangster. Chapter 9. Magkasama sa sinehan sina Jenna at ang mafia prince na si Tyler Tetuo. Space romance ang pamagat ng movie na pinapanood nila. Simula pa lang, pero para kay Jenna ay sulit na. Maganda ang mga effects at nakakakilig ang dalawang bida. Tiningnan niya si Tyler. Napapapangiti rin ito. Malamang ay nagugustuhan din ang pinapanood. Sakto na humarap ito sa kanya kaya nagkatinginan sila. Matagal na nagtama ang kanilang mga mata. Si Tyler ang unang umiwas ng tingin sabay patong ng kamay sa may upuan. Naroon ang kamay ni Jenna kaya nahawakan niya. Sorry. Agad inalis ni Tyler ang kanyang kamay. Oo nga pala, masakit pa rin ba ang kamay mo? Pasensya ka na sa ginawa ko kanina. Hindi na naman masakit, sabi ni Jenna bago kinuha at hinawakan ang kamay ng lalaki. Napangiti ito. Plano mo pa rin ba kung akitin? Hindi na, sagot ni Jenna. Bakit mo hinahawakan ang kamay ko? Ayaw mo ba? Syempre gusto ko. Hinawakan din ni Tyler ang kamay niya. Ipinagpatuloy nila ang panonood ng movie ng magka-holding hands. Ano bang pumasok sa isip ko at hinawakan ko ang kamay niya? Tanong ni Jenna sa sarili, pero hindi na niya ito magawang bitawan. Napakainit ng kamay nito. Parang kamay ni Kian noon. Tama. Naisip niya rin agad kung bakit niya ito hinawakan. Dahil na-miss niya ang ganitong pakiramdam. Kapag may humahawak sa kamay niya, nararamdaman niya na ligtas siya. Ang unang lalaki na humawak sa kamay niya at nagbigay ng ligtas na pakiramdam ay si Morris. Sumunod ang kanyang tatay. Pangatlo si Kian. Si Tyler ngayon ang pang-apat. Sandali siyang sumulyap kay Tyler, then focus na uli sa movie. Namilog ang mga mata ni Jenna dahil kissing scene ang nasa screen. Bigla pang tumingin sa kanya si Tyler. Medyo kinabahan siya. Ang totoo ay wala pa siyang first kiss. Hindi niya iyon naibigay sa first boyfriend niya na si Kian. Biglang tinanggal ni Tyler ang pagkakapit sa kamay niya. Ipinagtaka iyon ni Jenna. Bakit? Sorry, sabi nito. Bakit ka nagsusorry? May narinig silang ungol sa likod kaya sabay silang napalingon doon. Napangangaagaw ang milagro. Agad siyang umiwas ng tingin dahil siya na ang nahiya para sa dalawa. Bigla namang tumayo si Tyler. Bibili lang ako ng maiinom, sabi nito. Wala pang 1 minuto ay muli itong bumalik. Nakabili ka na agad? Tanong ni Jenna. Umuwi na tayo. Halika na. Hinayla niya si Jenna. Pero hindi pa tapos iyong movie, sabi ni Jenna. Hindi kasi tayo dapat pumupunta sa lugar na may temptasyon. Nakalabas na sila ng sinehan. Nagtataka lang si Jenna kung bakit parang naging aburido si Tyler. Naiinitan ako. Gusto ko nang umuwi, sabi nito. Uuwi ka na agad. Pero nagsisimula pa lang ang date natin. Wala kang pakialam. Gusto ko nang umuwi. Nagtaas ito ng boses. O sige. Umuwi ka na. Hindi mo naman kailangan sumigaw, sabi ni Jenna. Pero di ba kakain pa tayo ng ice cream? Goods yun kung naiinitin ka. Ice cream. Sige, ganito na lang. Total inilibre mo ko ng sine, ako ang manlilibre sa'yo ng ice cream, sabi ni Jenna sabay kindat pa. Mag-ice cream ka mag-isa mo. Angle ni Tyler bago ito umalis. Napailing na lang si Jenna. Dinaig pa pala ng mafia prince ang pabago bagong panahon. Kanina lang, ang sweet nito, ngayon ay masungit na. Sige, bahala ka na sa buhay mo. Sabi na lang ni Jenna. Biglang napahinto si Tyler. Ilang saglit pa ay bumalik ito. Bakit ka bumalik? Bumunot ito ng wallet at kumuha ng pera. Pang ice cream mo. Inilagay niya iyon sa kaliwang kamay ni Jenna. Next time na lang ulit, sabi nito bago tumalikod, pero muling humarap sabay halik sa pisngi ng dalaga. Take care. Natigilan si Jenna. Tumakbo naman si Tyler palayo. Hinawakan ni Jenna ang pisngi niya gamit ang kanang kamay. Hindi iyon ilusyon. Hinalikan talaga siya nito. Hindi na niya ito balak akitin, pero parang kaya niya pa rin iyong gawin. Napapangiti na lang si Jenna sabay tingin sa pera na bigay ng lalaki na nasa kaliwa niyang kamay. 1,000 pesos. Ang laki naman nito. Ikakain talaga niya ito ng ice cream. Ibibili niya rin ng pasalubong si Morris.
Papunta na siya sa bilihan ng ice cream nang may biglang hamarang sa kanya. Isang lalaki. Ikaw. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Jenna nang mamukhaan ang lalaki. Ito iyong regular customer nila na tumawag sa kanya na pangit. Iyong lalaki na kasama mo kanina, iyon ba ang Mafia Prince? Tanong nito gamit ang mahinahon na boses. Kilala mo si Tyler? Balik na tanong ni Jenna. Bahagi ako ng Four Beasts kaya natural lang na kilala ko ang mahinang iyon. Anong sabi mo? Sinong mahina? Isa lang naman ang pinag-uusapan natin, di ba? Si Tyler. Ang kapal mo naman. Wala kang karapatang latin ang Tyler my love ko. My love. Oops. Hindi sinasadya ni Jenna na iyon ang itawag kay Tyler, pero dahil nasabi na niya ay pinanindigan na niya. Oo. My love. Dahil siya ang boyfriend ko. Girlfriend ka ni Tyler. Bingi ka ba? Gusto mo ulitin ko pa? Hindi na kailangan. Diyan ka na. Umalis na agad ang lalaki. Napaismid na lang si Jenna. Medyo maangin din pala ang regular customer nila na iyon. Akalain mong sabihan na mahina si Tyler gayong ito ang Mafia Prince, sabi ni Jenna sa isip. Itinuloy na niya ang pagbili ng ice cream, pagkatapos ay umuwi na siya. Hindi mo ba alam? Tanong ni Morris matapos ikwento ni Jenna ang mga nangyari. Pero syempre, hindi na niya binanggit ang tungkol sa lovebirds na nakita nila sa sinehan. Pati rin ang tungkol sa holding hands nila ni Tyler at kiss sa pisngi. Ano yung tinutukoy mo na hindi ko alam, Morris? Tanong ni Jenna bago samubo ng kanin. Magkasama sila ngayon ng kapatid na kumakain ng tanghalian. Tungkol sa Mafia Prince, ate, simula ni Morris. Dati, maraming hindi sang-ayon na siya ang sunod na maging boss. Mahina kasi siya kaya lagi siyang talo sa lahat ng laban. Sa tingin ko kaya bumaba dati ang ranking ng Black Tortoise ay dahil sa kanya. Iyon siguro ang dahilan kaya nasabi ng regular customer namin na mahina siya, pero malakas na siya ngayon, tama. Tumanggo si Morris. Nagsanay siya ng husto kaya lumakas siya. Hinahangaan na siya ngayon, kaso meron siyang karibal. Sino naman yun? Tanong ni Jenna bago uminom ng tubig. Magugulat ka kapag nalaman mo. Si Kian kasi yun. Ano? Halos may buga ni Jenna ang iniinom. Hindi niya kasi inasahan na ang past niya at ang possible present niya ay magkakompetensya pala. Magkaribal talaga sila. Gusto niya pa rin makatiyak. Base sa impormasyon na nakuha ko, oo. Legit ba yung source mo? Saan mo ba nakukuha yan? Di sa official website ng Black Tortoise Gang, sabi ni Morris. Napanganga si Jenna. Paano kaya iyon nabuksan ng kapatid niya gayong mga member lang ng Black Tortoise ang pwedeng maka-access doon? Huwag mong maliitin ang IT power ko. Ngumisi si Morris. Pagdating talaga sa computer ay maaasahan ito. Pero ate, talaga bang hindi mo na itutuloy ang pang-aakit sa Tyler na yon? Pahabol na tanong nito. Tumanggo si Jenna. Magsasanay na lang ako uli. Mabuti naman, ate. Ang lapad ng ngiti ni Morris. Kasunod noon ang pagsubo nito ng maraming kanin. Kaya lang, napatingin si Jenna sa kamay niya. Bigla niyang naalala ang holding hands nila ni Tyler, lalo na iyong mainit na pakiramdam na hatid nito. Bumabalik-balik din sa isip niya iyong paghalik ni Tyler sa kanyang pisngi. Morris, sa tingin ko, parang, crush ko na si Tyler. Ano? Halos mabilawkan si Morris sa narinig. Samantala, kanina pa nakahiga si Tyler sa kama, pero hindi siya makatulog. Hindi kasi mawala sa isip niya si Jenna. Hindi na naman bago sa kanya ang lapitan ng mga babae. Siya ang Mafia Prince, ang susunod na boss ng Black Tortoise Gang kaya natural na iyon. Kahit nga noong mahina pa siya ay marami nang lumalapit, ngayon pa kaya. Naalala niya iyong nangyari sa sinehan. Noong nasa kissing part na ang movie ay hindi niya napigilan na tingnan ang labi ni Jenna. Ginusto niya itong halikan, pero pinigilan niya. Umiba siya ng tingin. Nagpipigil talaga siya dahil ayaw niyang patulan si Jenna. Hindi kasi ito katulad ng mga babae na nakakadate na niya. Hindi ito malakas. Ayaw niya sa mga babae na mahina. Inalis niya ang pagkakahawak sa kamay nito. Sorry, sabi niya. Okay na siya. Hindi na siya natutuksong halikan ang dalaga.
Ang kaso ay may nakita sila sa likod na buwisit na lovebirds. Anak naman ng tupa. Halos mapamura siya. Bigla kasing bumalik yung kakaibang pakiramdam niya kaya tumayo na siya at ginusto nang umalis. Batid niya na kapag nagtagal pa siya ay baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Next time na lang ulit, sabi niya kay Jenna bago tumalikod, pero humarap siya uli. Hindi na rin talaga siya nakatiis. Hinalikan niya ang dalaga sa pisngi bago siya tumakbo paalis. Iba talaga ang pakiramdam niya kaya sa halip na umuwi ay dumiretso siya sa club na madalas niyang puntahan. Sa Dead or Alive Club. Hindi ito ordinaryong club. Tambayan ito ng mga single na member ng Black Tortoise. Sa lugar na ito nagkakilala ang parents niya. Pang-order siya ng drinks at inubos yon sa isang inuman. Doon lang siya nahimasmasan. Hi, Tyler. May babaeng lumapit sa kanya. Umupo ito sa kanyang tabi. Parang ngayon lang uli kita nakita rito. Kumusta ka na? Tanong nito. Ang babae ay si Megan, anak ng isa sa mga advisor ng dad niya. Malakas ito, mahusay makipaglaban kaya gusto niya. Inilapit niya ang mukha rito. Oh, ano namang ibig sabihin yan? Nakangiting tanong ni Megan. Sa halip na sumagot ay hinalikan siya ni Tyler, pero si Jenna ang naiisip ng lalaki na kahalikan. Itinigil niya ang paghalik. Bakit ka huminto? Habol ni Megan. Nawalan lang ako ng gana. What? Anong gusto mong palabasin? Na lousy kisser ako. Hindi. Umalis ka na nga. Inis na umalis si Megan. Umuwi na rin si Tyler pagkagaling sa bar. Umasa siya na makakatulog agad dahil nakainom siya, pero hindi. Hindi siya mapakali. Naiisip niya si Jenna. Kaya nga nang sumunod na araw ay maaga siyang nagpunta sa restaurant na pinagtatrabahuhan nito. Sarado pa ito kaya naghintay muna siya sa kotse. Halos 2 oras siyang naghintay bago niya nakita si Jenna na naglalakad. Agad siyang bumaba ng kotse. Hoy! Tawag niya. Ha? Tyler, may pupuntahan ka ba ngayon? Tanong niya agad. Gusto ko sanang bumawi, kasi umalis ako kaagad kahapon. Mag-date ulit tayo. Pero may trabaho ako. Pama-absent ka na lang muna ngayon, sabi ni Tyler. O sige. Muntik nang matawa si Tyler sa mabilis na sagot ni Jenna. Halata na gusto siya nito. Pabor naman iyon sa kanya. Chapter 10. Papasok na si Jenna sa trabaho nang bigla siyang lapitan ng Mafia Prince. Niyaya uli siya nito na lumabas. Ang galing naman. Kasasabi niya pa lang kay Morris na parang crush na niya ito, tapos bigla itong lumapit. Baka itinadhana talaga sila. Sa hapon pa naman talaga ang duty ni Jenna, maaga lang talaga siyang pumasok kaya sumama na siya kay Tyler. Sumakay sila sa kotse. Hindi na nagtanong si Jenna kung saan sila pupunta. Tiwala siya na dadalhin siya ng Mafia Prince sa magandang lugar. Hindi naman siya nagkamali dahil dinala siya nito sa amusement park. Ito ay yung lugar na gusto nilang puntahan dati ni Morris. Pinag-ipunan pa nga nila, pero hindi sila tumuloy dahil nang hinayang sila sa pera. Nasa entrance na sila nang maalala ni Jenna na kulang na ang pera niya. May kamahalan din kasi ang ticket dito. Nawala lang ang pag-aalala niya nang makita na kumuha ng pera sa wallet niya si Tyler at ito ang nagbayad. Ang swerte ko naman, makakapasyal ako ng libre. Siguradong may inggit sa akin si Morris, masayang sabi ni Jenna sa isip. Okay lang ba sa'yo na pumunta sa horror house? Tanong sa kanya ni Tyler pagkapasok nila. Iyon kasi ang paborito kong puntahan dito. Sige, doon tayo pumunta, sagot ni Jenna sabay hawak sa braso ni Tyler. Hala, agad siyang bumitiw. Sorry, ang totoo'y hindi niya namalayan ang bigla niyang pagkapit sa lalaki. Ngumiti lang naman si Tyler. Bakit ka nagsusorry? Kapit ka lang. Isinenyas pa nito ang kanyang braso. Medyo nahiya si Jenna, pero humawak din naman ulit. Sabay na silang lumakad papunta sa horror house. Salamat nga pala sa perang ibinigay mo sa akin. Nakabili ako ng ice cream, sabi ni Jenna habang naglalakad sila. Wala yon, marami ka bang kinain? Oo, paborito ko kasi ang ice cream. Talaga, napasulyap sa kanya si Tyler. Parehas pala tayo, mahilig ka rin sa ice cream. Oo, strawberry at chocolate ang paborito ko. Ako rin. Napabulala si Jenna. Parehas kasi sila.
Parang destiny na nga talaga siguro dahil marami silang pagkakatulad. Ayun na ang horror house. Itinuro iyon ni Tyler. Papasok na sila sa loob nang may lumabas mula roon na babae at lalaki. Natigilan si Jenna nang makita na sina Kian at Claire iyon. Agad siyang bumitiw kay Tyler. Tyler, si Claire ang unang namansan. Kayo pala, kumusta kayo? Sagot ni Tyler. Bahagi sila ng iisang gang kaya magkakilala sila, pero si Kian, naalala ni Jenna ang sinabi ni Morris na karibal ito ni Tyler. Tumingin siya kay Kian. Tumingin din naman ito sa kanya, pero hindi siya nito pinapansin. Umasta ito na parang hindi sila magkakilala. Sino siya, Tyler? Si Claire. Nagkunwari din ito na hindi siya kilala. Date ko siya, sagot ni Tyler sabay hawak sa kamay ni Jenna. Sige, mauna na kami sa inyo. Hinailan niya ang dalaga palayo. Saan tayo pupunta? Nandun ang horror house, sabi ni Jenna, pero tuloy lang sa paglakad si Tyler. Dito niya napansin na parang hindi ito komportable na makita sina Kian at Claire. Dahil ba kay Kian? Dahil karibal niya ito. Anak naman ng tupa, biglang sabi ni Tyler. Sa dami kasi ng araw ay sa mismong date niya pa nakita si Kian Lee. Ang masama pa ay kasama nito si Claire Asaguir. Tyler, ayos ka lang ba? Tanong ni Jenna, pero hindi niya ito pinansin. Naiinis kasi siya. Nakakaasar. Sa sobrang galit ay napasuntok si Tyler sa sahig. Semento iyon kaya damyugo ang kamao niya. Hala, Tyler, sigaw ng nag-aalalang si Jenna. Wala namang pakialam si Tyler. Hindi siya nasaktan. Mas nasaktan siya na makitang magkasama sina Kian at si Claire dahil ang totoo, si Claire ang first love niya. Pauwi na si Morris galing sa school nang maisip niyang dumaan sa Hanamaki. Hi, Ate Wendy, bati niya. Oy, Morris, ikaw pala. Bakit hindi nakapasok ang ate mo? Sabi agad ni Wendy. Napakunot ng noo si Morris. Wala si ate. Hindi nito sinabi na magli-leave siya. Naisip niya tuloy na baka pinuntahan na naman nito si Tyler Techuo. Ah, may binayaran lang si ate. Kaya ako pumunta rito para sabihin yun. Darating din siya mamaya. Pinagtakpan niya muna ang kanyang ate. Mabuti naman at magduduty pa rin siya, marami kasing customer kapag gabi. Ngumiti si Morris bago nagpaalam. Sige, aalis na ko. Ayaw mong kumain. Next time na lang. Palabas na si Morris nang matano niya ang isang lalaki na mag-isang kumakain sa dulo. Tinitingnan mo ba yung lalaki sa dulo? Napansin siya ni Wendy. Para kasing nakita ko na siya dati, sabi ni Morris. Baka dito mo rin siya nakita kasi regular customer namin siya. Ganoon ba? Baka nga. Anong pangalan niya? Hindi ko alam. Ilang beses ko na siyang sinubukang kausapin pero hindi siya masyadong nagsasalita. Ang alam ko lang bahagi siya ng isang gang. Black Tortoise ba? Hindi. Red Phoenix ata. Red Phoenix. Isa iyon sa Four Beasts, pero walang masyadong alam doon si Morris. Hindi niya kasi mahak ang website nila. Masyadong secured. Isa pa, Black Tortoise ang lagi niyang focus dahil sa ate niya. Sige, Ate Wendy, mauna na ko. Okay, mag-iingat ka. Papasukin mo si Jenna. Ah, oo, umuwi na nga si Morris. Pagdating niya sa bahay ay agad niyang ipinagpatuloy ang pagtingin sa website ng Black Tortoise. Nahirapan din talaga siya na mahak ang site na to. Malaki rin ang nagastos niya, pero ayos lang dahil para naman sa ate Jenna niya. Maraming info na mababasa sa site, pero inuna niya ang pagtingin sa Mafia Prince. Tyler Techuo, may mga comment tungkol sa lalaki. Comment 1, hindi pa nagkaroon ng girlfriend ang Mafia Prince. Meron siyang babaeng nagustuhan pero one-sided love. Comment 2, walang hilig sa babae si Boss Tyler, pero nang makilala niya ang isang baguhang miyembro ng Black Tortoise ay nagsimula na siyang magka-interes dito. Sa kasamaang palad ang pinili nito ay si Kian Lee. Comment 3, mula nang mabaigaw kay Claire, kung sino-sino ng babae ang sinamahan ni Boss. Kahit sino, basta lumapit sa kanya ay pinapetos na niya. Napailing si Morris sa mga nalaman. Kailangan niya itong ipaalam sa ate niya. Tyler, ayos ka lang ba? Napatingin si Tyler kay Jenna.
Seryoso naman siya nang ayain niya itong mag-date. Actually, marami sana siyang planong gawin kasama ito, pero wala na siya sa mood. Ang kamay mo, dumudugo. Kumuha si Jenna ng panyo para ipangtali sa kamay ng lalaki. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit mo ginawa yon? Wala, pabalang nasagot niya. Aburido na naman siya. Ayan, okay na. Tapos nang balutin ni Jenna ng panyo ang kamay niya. Hoy, may tanong ako sa'yo, biglang sabi ni Tyler. Tumingin sa kanya si Jenna. May gusto ka sa'kin, tama? Ha? Hindi ka sasama sa akin kung hindi mo ko gusto o baka naman plano mo pa rin akong akitin. Umiling si Jenna. Hindi na. Diba, napag-usapan na natin yun. Magpapalakas ako, tapos ikaw mismo ang magbibigay sa akin ng rekomendasyon. Gagawin mo ba talaga yon? Kaya mo, kakayanin ko. Ngumisi si Tyler. Ang totoo, kahit ngayon pwedeng-pwede kitang bigyan ng rekomendasyon, pero nasa sayo na kung makakapasa ka. Gusto mo ba? Tinitigan nito ang dalaga. Napangiti naman si Jenna. Kumislap din ang mga mata. Syempre gusto ko. Nasabik siya. Kung ganon, sumama ka sa akin. Mag-hotel tayo. Biglang natahimik si Jenna. Tayo na. Lumakad na si Tyler, pero huminto at lumingon nang mapansin na hindi kumikilos si Jenna. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Tumingin lamang ito sa kanya. Talaga bang iyon lang ang habol ng Mafia Prince? Napaisip si Jenna, pero dapat ba siyang magtaka? Nakalimutan niya ata na sa simula pa lang ay narinig na niya na babaero ito. Isa pa, sino ba siya para seryosohin at totoong magustuhan? Kung si White Wing ang nasa ganitong sitwasyon, siguradong bibibayan nito ng malakas na sapak sa mukha si Tyler. Iyon din sana ang gustong gawin ni Jenna, pero wala siyang lakas ngayon para gayahin si White Wing. Bigla siyang umiyak ng malakas. Naalarma si Tyler. Bakit ka umiiyak? Kasi gusto mo kong dalhin sa hotel, umiiyak na sabi nito. Huwag kang ang maingay, baka may makarinig sa'yo. Tuloy pa rin sa pag-iyak si Jenna kaya naman hinailan na siya ni Tyler papunta sa sasakyan. Tumahan ka na. Hindi na kita dadalhin sa hotel, sabi ni Tyler. Kaya ayaw niya sa hindi gangster dahil sa mga ganitong reaksyon. Humihikbi pa rin si Jenna. Sorry na. Okay. Sorry kung natakot kita. Teka lang. Tumingin siya kay Jenna. Akala ko ba gusto mong mapasok ang Black Tortoise? Bakit para yun lang umiyak ka na? Pwede mo naman sabihin na ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Ayokong dalhin mo ko Ron, pero gusto ko ng recommendation. Napailing lang si Tyler. Nagpatuloy naman sa pag-usap si Jenna. Akala ko pa man din mag-e-enjoy ako. Absent pa man din ako sa trabaho. Ganito lang pala ang gagawin mo. Pasensya na. Nawala lang talaga ako sa mood dahil nakita ko sina Kian at Claire. Ano bang problema mo sa kanila? Ang totoo kasi, si Claire ang babaeng mahal ko. Si Claire. Oo, pero si Kian ang pinili niya. Hindi makapaniwala si Jenna sa narinig. Simula nang tanggihan ako ni Claire, hindi ko na nagawang maging seryoso sa kahit sinong babae. Aaminin ko, gusto kita, pero hindi sa ganoong level. Sa katunayan, hindi ko nga tanda ang pangalan mo, pag-amin ni Tyler. Ako si Jenna, sabi ni Jenna. Hindi na nakausap si Tyler. Napahawak na lang siya sa kanyang ulo. Sige, ganito na lang. Muli siyang humarap sa dalaga. Sampilan mo ko. Deserve ko yun. Hindi na. Okay na naman ako. Ibili mo na lang ako ng ice cream. Sigurado ka. Strawberry flavor, sabi ni Jenna. Ganoon na nga ang ginawa ni Tyler. Ibinili niya ay Jenna ng ice cream, pagkatapos ay hinatid na niya ito sa Hanamaki. Ngumiti lang si Jenna na parang ayos lang sa kanya ang lahat, pero ang totoo ay tila may matalim na bagay na tumarak sa kanyang dibdib. Si Claire uli ang nanalo. Si Claire uli. Kung nakarating ka dito sa dulo baka pwedeng pahingi ng likes at subscribe. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.